What up, guys? So I changed my name. So my name is Motochi Rider. Kulit eh, pabago-bago ng pangalan. Tayo na nga, napakainit. Napakainit mga pre. So mag-8 na ng umaga, ano? At magsa-summer na, kaya gantong oras pa lang sobrang init na. Nanguhuli pa rin kaya dito sa ano, sa bicycle eh. Yung pumasok din, baka mamaya nadali pa tayo eh. Shit, sisilaw ako. Ano, kahit naka dual visor na yung helmet ko, sisilaw pa rin ako. Taas ng araw masyado. Gayahin natin sila. Let's follow them. Galawang kamote muna tayo mga pre. Ano, walang kahangin-hangin, hayop. Sobrang init. So sa mga nagtatanong, no, kung kamusta yung comfort netong ADB 175 Easy Ride, komportable siya actually. Lalo na siguro kung ilalong ride nyo to. Kaya lang, since bulky nga siya, kung ang height nyo eh siguro mga 5'5", 5'6", medyo ano na kayo nyan, medyo tiptoe na kayo nyan. Ako nga, ang height ko nga 5'10" eh. Tapos medyo hindi pa ako flat footed, di ko alam kung bakit. Siguro dahil malapad yung upuan niya. Pero bala ko siyang patabasan. Gusto ko siyang pababaan yung upuan, patabasan siya, tapos lagyan ng camel back seat, parang gano'n. Kasi minsan kapag singitan o kaya traffic, minsan minsan outbalance tayo eh. Kasi hindi natin makuha yung tamang balance dahil hindi naman tayo naka flat footed. Medyo may tiptoe tayo. Di ko alam kung bakit, siguro dahil nga sa lapad nung upuan niya. Tsaka napansin ko din, okay naman yung upuan niya, pero pag tumagal medyo sumasakit yung gulugod ko or yung sa may putan ko kapag siguro mga 2 or 3 hours na biyahe, mga ganun. Kaya bala ko siyang pababaan ng konti, patapyasan. Pero overall, in terms of comfortability, all goods naman talaga siya. Eh ako ay medyo lang talaga, medyo masela ng onte. Hindi naman sa ganun kaselan. Siguro mas gusto ko pa ng medyo mas komportable sa akin, parang ganun. Grabe ng traffic dito sa Ortigas, oh. Sa Meralco Avenue. Grabe naman.
Grabe ka naman bumomba, sir. And nga pala guys, since magpapalagay din pala ako ng crash guard dito, ano ba yung sa inyo? In-order nyo ba sa Lazada yon? Yung parang Honda ADB 116 na crash guard? O pinasadya nyo or pinagawa nyo? Kasi bala kong magpalagay ng crash guard, so hindi ko alam kung order ako sa Lazada. And may nakikita naman ako din sa group namin na merong nag-o-offer na maglagay or nagbibenta ng crash guard. Kaya lang, di ko alam kung saan. Baka malayo rin kasi sa part ko. Kaya ako ay dito lang naman sa Pasig. Tsaka bala ko rin kasi doon isalpak yung MDL ilalagay natin for preparation na rin para dun sa gagawin nating long ride going to Tablas, Romblon. At first time kong gagawin magtawid dagat gamit ang motor, going to Tablas, Romblon. Pero kung titingnan kasi parang di naman siya ganun kalayo kasi ang magiging ruta ko instead na Batangas sa San Agustin, maglulucena Port ako and then to San Agustin Port. Kasi sa Batangas doble ang presyo sa Batangas. So kung kayo ay gusto nyo ay medyo budget friendly na travel, doon kayo sa Lucena Port sumakay. Kasi like for example yung sasakyan sa Batangas nasa 12,000. Pero pag sa Lucena Port nasa 6,000 lang. Kalahati yung presyo. So, 'di ba? Ang laki na matitipid mo. One way lang pala yun, guys, One way lang 'yan. One way na tawid dagat. And siyempre, Romblon, ang daming magagandang beach dyan. At tayo ay magbabakasyon sa April. So, I'll take that opportunity na makapag relax din kahit pa paano. Dahil masyado na tayo nagiging busy at sa trabaho na lang umiikot ang mundo natin. Chill din pag may time. Actually, option ko rin naman kung hindi ako gagamit ng motor kasi may sasakyan naman kasi kaming dala. Siyempre gusto kong i-challenge yung sarili ko at itong motor na rin kung gaano siya ka-reliable. Pero naniniwala naman ako na kakayanin naman talaga itong motor na to. Imposible namang hindi. At ito ay dinesign for adventure. So, ano na lang talaga, no? Rider na lang talaga ang depende na lang talaga sa rider. Kakayanin ba o hindi? Weak ba si rider o weak si ADB, 'di ba? So dito natin masusubukan. Nakaka-excite na nga eh. So dapat mga siguro 4 pa lang magbiyahe na ako.
At ang ingay naman na itong mga jeep na to. Saka nag-canvas na rin ako ng mga tawag dito, ng mga mini driving light. At yun nga, ang plano kong ipalagay is Senlo. M1 siguro pwede na, kasi parang nakita ko masyadong mahal yung M5 eh. Pero napaka sulit naman kasi ng ilaw. Dalawang kamote muna tayo. Let's go pre. Let's go. Grabe, ang ganda sa lubak na ito. Hindi siya ano, napaka-komportable niya sa lubak. So swak na swak talaga to pang long ride natin by April, no? Banking pa ang po. Scooter yung dala, banking. Ayop. Nakakatakot pa naman bumangking gamit ang scooter. Tangina. Di ako sanay mag-lean ng naka-scooter eh. Ang baba kasi ng ano na ito, hindi naman siya sobrang baba, kaya lang nakakaalangan kasi may center stand kasi to, tapos syempre may side stand. Yun. Grabe, parang alam mo yung dumaan siya dun sa parang rumble strips, pero wala lang. Parang kinain niya lang yung rumble strips, ganun siya ka sa lubak. Iniwan yung big bike. Kalaban. Iniwan ako. Iniwan din ako. Ayop.
Grabe, kada piga nito ay bigay eh, oh. Oh. Sarap eh. Ito yung scooter na bibigay yung comfort mo pagdating sa lubak. Tapos merong torque, merong speed, 'di ba? Yung pogi pa ng forma, 'di ba? Parang ano to eh, parang chick magnet tong motor na to eh. Chick magnet ang po. Iwan na exhaust. Iwan. Tangina, lahat na lang ang puta. Okay. Dito na tayo sa traffic mode. Iwan ang Grandia. Iwan ang tricycle. So since magta-travel tayo, no, mag-long ride tayo, no, eh wag lang tayo abutin ng mga aberya. dahil tayo ay solo ride lang. Pero nagbaon na rin ako, bumili na rin ako ng 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 pantapal, yung kapag nabutasan ka eh pero kung pantapal. So yun yung binili ko para at least, di ba? Yun nga lang, wala tayong panghangin. Yung wala pa tayo. Medyo pricey kasi yung panghangin eh. Yung portable na inflator. Okay, kalaban. So ayun, that's it for today guys. So again, this is Moto Cheek Ride, your solo rider. See you on the next episode. Peace out.